Para po sa kanyang pamilya at kapitbahay, inilarawan nilang mabait na tao ang gunman sa pag-atake sa Resort World Manila na si Jesse Carlos. At sa puntong ito, makausap natin si Charlie Atong Ang, isang gaming consultant at casino operator na nakakilala po ng gunman. Ginoong Ang, good morning. Welcome. Yeah, good morning again. Good morning. Paano kayo nagkakilala muna ni Jesse? Well, marami kasing kwento-kwento dyan ako. No? Ang totoong ano talaga dyan, si Jesse, nagsimula lang talaga yan. Ng small time na sabong lang muna. Sabong? Yun ang pinagsimulan niyan. Siguro may picture nga dyan na, yan yung picture na yan, may 10 years na yan, nagsisimula pa lang siya dyan. Okay. So yung grupo niya, siya yung nasa kanan. Okay, tapos nung wala naman ako rito nung 5 years ago, doon ko nung simula ako magsabong uli, nakikita ko yan. Doon sa harap lang yung mga small time na nagpupusta-pusta. Tapos, nung may isang beses na nanalo siya, doon nagsimula yan, nanalo siya ng mga 15 million sa Araneta, straight. Straight na panalo, doon nakahawak na malaking pera yan. Tapos, nung manalo siya ron, yun, yung mga manok niya, nag-ayos siya, may farm siya sa Tanawan. Yun, sasabihin ko rin mami yan, kung paano isinalasan nila. Nung manalo siya ng 15 million, lumakas ang loob niya. Okay. Tapos, nung nagsimula na siyang matalo sa sabong, ang nangyari, doon na siya nagsimula mag-casino. Siguro mga 2 or 3 years ago yan. Nung mag-open kami, kasi nag-ooperate kasi ako sa casino, nagsimula ako sa Resort World. Oo. 2 years, mahigit 2 years ago na. Tapos, Nakita mo na siya doon? oh, nakikita naman kami 5 years ago. Okay. Siya po yung tipong gabi-gabi ba nandun? Gano'ng kadalas? Well, sa sabong, talagang siguro mga twice or thrice a week, nagkikita-kita kami yan. Okay. So, hindi kami masyadong close, pero nag-uusap kami. Okay. Noon, Pero lately, nung naipit na siya sa casino, parang naging malapit sa amin dahil nagnegosyo siya ng ano yun. Nung nag-casino siya, tapos nung natatalo siya sa casino, nag-isip niya mag-finance. Humingi siya ng payo sa mga tao ko, mga kaibigan ko, kung paano mag-finance, which is mukhang naloko pa siya. Yung Alvin yata, kinukwento niya sa tao ko na yung mga sinasanla sa kanilang mga kotse yata o hindi niya nakikita. Okay. So mukhang may gulo nangyari rin Pero doon. sa iba, personal, nakautang si Jesse? Well, ang nangyari niya okay. Nung nag-open kami 2 years ago sa Resort World, naglaro siya ron pero hindi pa masyadong pahina-hina pa lang siya. Tapos last year, siguro May, sa Soler, sa COD, naglalaro siya, kausap niya yung mga tao ko, humihingi ng Puhunan. humihingi, kasi ganito ang takbo ng casino. Pag direkta ka sa Pagcor ka maglalaro, kung big time ka o kaya kilala ka, may credit ka. Bibigyan ka ng credit. Siguro mga 1 month or pwedeng 15 days, pwedeng 1 week, mag-iiwan ka ng cheque kung bibigyan ka ng credit line. Pero kung hindi ka kilala ng casino, doon ka pupunta sa pareho namin na junket or kung gusto mo rin maglaro, ihihiram ka sa mga financer na may mga interest. Ngayon, kami naman, sa amin naman, walang interest sa amin kung sa amin maglalaro. Ang mangyayari lang dyan, mag-iiwan lang sila ng cheque or kung kaibigan, gagarantiyahan lang. Nag-iwan si Jesse ng cheque? Sa amin, nag-iwan lang siya ng mabait na tao yan Hindi nga mahilig sa awa yan Mabait na tao yan. So, Mapapatunayan ko sa inyo maayos sa tao yan. Yung nag-iwan lang siya ng lisensya sa amin bago maglalaro, yun ang ano niya, plus may cheque. okay. Magkano yung checking? Usually, Blanco yun. iniiwan yung blanco yun. So, magkano yung pinautang nyo o pinagamit sa kanyang pera? Naglaro siya last May, siguro nag-start siya, pauti-uti, lalaro siya mga 500. Hanggang sa, mga ganon, ano? Tapos hanggang sa nagkautang siya ng mga 3 million pesos. Sa'yo? Doon sa kumpanya namin. Okay. Hindi sa akin. Ano? Nabayaran niya ba yung 3 million na yun, Atong? Ang nangyari, ito nangyari dyan. Pagdating ng last December, Juju na talaga, binabayad niya yung titulo niya, yung farm niya. Okay. Na nagkakahalaga ng mga 10 million, gano'n. Tapos kasama pa niya yung asawa niya noon. Nung sabi niya, hindi na niya kayang bayaran talaga, kaya pinapayuhan ko, huwag na magsugal kasi talagang pagsusugal talaga, lahat ng tao walang panalo. Kailan ho siya huling naglaro? Kasi lumalabas, parang banned na Binansya, siya ng March. April O March, pero may nabanggit kayong May. Okay. May, last year yun. Last year siya. Last year. Okay. Yung pagbaban, sa amin din nagpatulong yan ng asawa niya, tsaka siya, na iba na siya. Okay, ganito yan. Last December, sabi namin, yung titulo na sa amin binigay
imbis na paparimata na sa amin na gano'n, sabi hindi, ikaw ko Jesse, sinabi ng mga tao, ang sabi ni AA, na ibenta mo na lang para may sumobra ka, bigay mo sa asawa mo na. Tumigil ka na Okay, magsugal. okay. Yun ang payo ko sa kanya. Bayad ka na, meron pa siyang puhunan pang bago. Meron pa. So, anong nangyari? Binabayad niya. Yung baril na ginamit niya, binibigay niya sa akin. Binibigay niya mga ilang baril, pati kotse. Sabi ko, hindi ko kailangan So yan. yung baril, collection niya yun? May mga collection siya ng baril. Yung baril na yan, na pinakita niya yung picture sa akin, binibigay sa akin yan. Sabi ko, hindi ako mahilig sa baril. Sabi ko, wag na. So, ibinigay niya yung titulo niya. Okay. Para makalaro lang siya. Sabi ko, sige kako, Jesse, walang problema, pero wag ka lang magpapakabaw. Kaso umabot nga ng 3 million. Saan ho kaya umabot yung mindset niya? Bakit sobrang talagang naging addicted, lulong na lulong siya sa sugal? Ano ho ba yung mga nakita nyo ng signs na talagang medyo delikado na to? Well, ang adik na tinatawag sa sugal na adik, kung ako tatanungin mo as consultant sa sugal, at matagal na, 40 years na ako nagsusugal, no? Ang lahat ng tao, pag nagsusugal, adik na ang tawag dyan, dahil lagi ka nagsusugal eh. Ngayon, depende na lang kung anong klase ka, kung adik ka na ba talaga na nagiging, kung ibinebenta mo na ba yung Ari-arian mo? ari-arian mo, yan yung talagang sobrang adik na. O kaya, inuutang mo na yung sinusugal mo, yan ang masama na yan. Okay. Yung nakikita nyo na yung mga video na yan, nalaman mo na si Jesse, anong naging reaction mo? Well, nung nalaman ko si Jesse na yan, nakita ko, more or less, may idea na ako kung bakit nagkaganyan dahil talaga niloko naman siya ng tao. Tsaka nagipit siya talaga eh. Sa sobrang araw-araw siya nagsusugal, sobrang kapipilit niya magsugal. Tapos nag-away pa yung mag-asawa, naghiwalay pa yata, gano'n. Kung mag-asano, nakita mong hirap na, tapos niloko ka pa ng mga kaibigan mo na magninegosyo ka sana sa kasino, gano'n. Taga-Resorts World ba yun ang loko sa kanya? Well, kasama niya, nagpipinan sila. Humihingi ng payo sa amin yan eh, sa akin eh. Sa mga tao ko eh. Pero hindi mo naisip na gagawin niya to, yung magiging violente siyang ganito? Hindi siya magiging ganyan dahil hindi naman siya ano eh. Siguro nagipit na lang talaga dahil... Pero bakit- kung lubog na ho siya, bakit ho finifinance pa yung bisyo niya? Kasi Diba? nagkautang hindi siya sa mga ibang financier eh. Oo, hindi sa'yo, bayad na. Sa akin, noong December pa, bayad na. Kasi mabait nga na tao So, yan eh. magkano yung alam mong utang niya sa iba pa? Well, hindi ko Suma malalaman total. yun dahil marami. Siguro, yung mga financier, baka tinatakot siya. Kaya napilitan na. May balita pa ako, may nangyari. Siguro, iniimbestigahan naman ng pulis yun. Na? Na may nangyari siguro na hindi ko alam, meron magano iniimbestigahan eh. Mukhang may gulo nangyari sa kanila doon sa isang financier, gano'n. Okay. Okay. Okay, maraming salamat. Si Charlie Atong Ang, isang gaming consultant, kaugnay po ng pagkakilala niya dito kay Jesse Carlos, suspect sa Resorts World Manila incident.